matinding stress dahil sa traffic, posible raw mauwi sa iba't ibang sakit ayon sa ilang eksperto. Kaya payo nila sa mga motorista, humanap ng pagkakaabalahan habang nasa biyahe. May report si Trisha Zafra. Bumper to bumper, mainit, maingay, maalikabok ang hangin at late ka na sa iyong pupuntahan. Pihado, daan-daang biyahero ang nakukonsumi sa ganitong sitwasyon araw-araw na minsan humahantong pa sa away lansangan o di kaya ay aksidente. Pero bukod sa kaligtasan, isyong pangkalusugan na rin daw ang traffic situation sa bansa. Ayon kay Dr. Ted Herbosa, emergency health expert ng University of the Philippines, nagdudulot daw kasi ito ng matinding stress. May studies din published in reputable medical journals na in cities na the traffic is heavy, the incidence of heart attack and strokes is also high. So may correlation yon. Paliwanag ng isang forensic neuropsychologist, may mga kemikal na inilalabas ang utak sa tuwing tayo ay nai-stress para tulungan tayong makasabay sa pagod. Isa rito ay ang cortisol. Pero nakasasama raw ito sa mga ugat at sa immune system kung araw-araw meron ang ating katawan. Yung cortisol, it is a little bit parang devil na in a sweet package. Nagtatago siya na binibigyan ka ng energy for a long period of time na para nakikita mo wala naman nangyari sa akin. Pero intold pala ito sa mga organs natin, sa heart natin, humihina ang puso natin, sa kidney natin, mga liver natin. 2 taon pa lang daw nagmamaneho ng taxi si Manny Encontro at araw-araw din daw nakararanas ng stress sa traffic. Hindi naman daw siya nakararamdam ng kahit anong sakit sa katawan, pero marami raw siyang naiisip. Kung paano kami makabondere, paano kami makapag-uwi sa pamilya namin. Payo ng eksperto sa mga driver na maiipit sa traffic para iwas stress, magbaon ng pagkain, makinig ng musika o kaya ay gamitin ang oras para planuhin ang mga gagawin. Manalangin, no? Napaka-importante yung prayer, whatever religion you have. It's very, very important to be attuned with yourself, no? With the God that you believe in. No? Sa mga pasahero, magdala rin ng pagkain ng mga mapaglilibangan gaya ng card games, coloring books, sketchbooks o kaya ay mag-cellphone. Bukod sa mga nabanggit, dagdag naman ni Herbosa, panahon na para sa mga polisiyang makapagpapabago ng sitwasyon ng trapiko sa bansa. Kailangan daw simulan sa disiplina at kaalaman ng mga may hawak ng manibela. Trisha Zafra, GMA News.